Mula pagkabata, inasam ko na maging maligaya, kapiling ang mga minamahal ko. Pero bakit ganoon? Bakit parang ipinagkait sila sa akin? At ngayong abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Bakit may nananakit pa rin sa akin? Wala bang kaligayahang laan para sa akin? At kung meron, nasaan ang kaligayahan? Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Ha? Iniuwi na ng tito mo ang pinsan mo? Oo. Sa bahay na lang daw siya magpapalakas ng gusto. Sini ka kaya? Kailan uuwi? Wala pang advice ang doktor niya. Kaya di pa natin maaaring uwi siya. Besh, sabi mo alam na niya ang katotohanan. Oo. Sinabi na sa kanya ni Tito. Anong reaksyon niya? Sising-sisi, Besh. At ganun din ang nararamdaman ni Tito. Kausap nga pala ng tito mo si Nika. Dinalaw niya. Anak, bakit ka nagalit kay Sir Narciso? Ha? Nagalit ka kay Tito? Hindi naman po ako sa kanya talagang galit, tita. Inay, nadamay lang po siya. Pero bakit nga, anak? Kasi, sabi niya, huwag daw po akong magalit kay Alona. Huwag ko raw po siyang kasuhan. At gusto mo palang kasuhan siya? Yun naman po talagang dapat. Dahil napakasama niya. Dahil sa kanya, muntik na ako mamatay. Nika. At sa pagkakataong ito, hindi ko na po siya mapapatawad pa. Ay, natutuwa ako't medyo malakas ka na, Nika. Sa awa ng Diyos, nakaligtas ako sa panganib, Lucinda. Hindi nagtagumpay ang walang iyang si Alona. Galit ka na ng gusto sa kanya, ha? Dahil sobra na siya. Wala naman akong kasalanan sa kanya para gawin niya ito sa akin. Alam mo, dahil sa pangyayaring to, tuluyan ang nasira ang career ni Alona. Siya na rin na nagwasak ng sarili niyang career. Dapat lang yun sa kanya. Ang gusto ko pa nga, makulong siya. Para hindi siya tularan ng iba. Na yumaman lang, naging mapagmalabis na. Nagkakausap pa ba kayo? Naku, hindi na. Matagal na. Ayoko na makipag-usap sa kanya, no? Binago ko ng buhay ko. Bagong buhay na ako. Sariling kita ko na ngayon sa trabaho ang ginagastos ko. Bakit? Dati ba? Hindi? Aaminin ko sa'yo, ha? Dati kasi may sugar daddy ako. Pareho kami ni Alona. Pero iniwan ko na yun ngayon. Ang ganda naman po ng mga flowers na yan, Inay. Para sa'yo lahat yan, anak. May kasama pa mga prutas.
Sino pong nagbigay? Huwag ka magagalit, ha? Si Reister. Po? Alam mo ba nung wala ka malay? Abay, halos hindi siya umuwi ng bahay. Talagang binantayan ka niya. Mahal na mahal ka niya talaga, anak. Bakit po? Parang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon, Nay. Parang gusto niya na si Reister ngayon. Wala naman akong ayaw sa ugali niya. Nagdamdam nga lang ako ng masaktan kanya dahil kay Alona. Pero ngayong alam ko na ang totoo, hindi na ako galit sa kanya. Ano pong totoo, Nay? Talagang walang nangyari sa kanila ni Alona. Sinabi yun ni Sir Narciso sa amin ni na Sandra. Kung gano'n, walang kasalanan si Reister. Biktima rin siya. Tulad ko. Alona, anak. Oh, ito na ang pagkain mo. Kumain ka na para mabilis kang gumaling. Salamat, Daddy. Paborito mo mga ito. Pinaluto ko sa cook natin. Dad, nakauwi na ba ang aking anak? Hindi pa, pero malamang malapit na yun. Malakas na rin siya, sabi ni Sandra. Ang kawawa kong anak. Anak ni Alona si Nika. Iyon daw ang narinig niya kina Sandra at Ludi. Kung mag-ina sila, posible kayang mawala na talaga ako ng pag-asa kay Nika. Ayoko mangyari yun. Gusto kong mapasa akin si Nika. Kung bakit naman kasi sa kanya pa ako na-in-love ng ganito. Huwag nagkataon. Ngayon pa lang ako mabibigo ng gusto sa isang babae. Ano ba ang dapat kong gawin upang magustuhan ako ni Nika? Kahit na nga, mami niya si Alona. Wow! Ang gaganda naman ng mga flowers dito sa room mo, Nika. At mukhang expensive. Galing ba yan kay Amador? Hindi. Si Reister ang nagpadala ng mga yan. Sabi ni Inay, lagi daw siyang nagpupunta dito. Hindi nga lang pumapasok dito sa room ko. Oh, bakit daw? Para daw hindi ako magalit. Oh, how sweet. Nag-aalala siyang mabinat ka. Oy, alam mo, kung ako sa'yo, makikipagbalikan ako sa kanya. Ha? Total, wala naman palang nangyari sa kanila ni Alona. Wala naman siyang kasalanan. Kaya, makipagbalikan ka na lang sa kanya. Mabait naman siya. And I think he is the right guy for you. Mahal mo pa rin naman siya, di ba? Ay, talaga, Ludi. Uuwi na si Nika dito. Yes, Mana. Kaya nga sabi ni Besh, pakiayos daw po ang room ni Nika, baby. Ay, oo naman. At gagawin ko agad yun. Ludi. Oh. Alam na ba niyang ang katotohanan? Ho? Ang tungkol sa pagkatao niya? Hindi pa po. Balak ni Beshi na dito na ipagtapat ang lahat sa kanya. Ay, sana naman maging maayos na ang lahat kapag nalaman na niya ang buong katotohanan. Ewan ko, Manang. Ngayon kasi, parang suko hanggang heaven ang galit ni Nika kay Alona. Ano? Dahil nga kasi sa mga ginawa nito sa kanya. Gusto pa nga niya idemanda si Alona eh. Oh, naku po, naloko na. Paano yun? Mami ni Nika si Alona.
Thank you. Pumayag ka nang kausapin ako, Nika. Gusto ko magpasalamat sa'yo sa mga pagbabantay mo sa akin dito sa ospital, Reister. Ginawa ko yun dahil mahal na mahal kita. At sobra akong nag-alala sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya kung mawawala ka. Reister. Hindi nagbabago ang feelings ko sa'yo. Kahit na nga galit ka sa akin. I'm sorry. Pinagbintangan kita. Ibig bang sabihin yan? Hindi ka nagalit? Oo. Kung ganun, mahal mo pa rin ako. Tayo na uli. Oo. Tayong dalawa na uli. Oh, Nika. Salamat. Salamat, mahal ko. Ang gaganda ng mga picture ni Nika dito sa internet. Kamukha ko nga siya. Pero hindi ko matanggap noon. Dahil ayokong maagaw niya ang kasikatan ko. Pero hindi ko alam. Anak ko pala siya. I'm sorry, Nika. Kung alam mo lang, nung nalaman ko patay ka na, nagtangka rin ako magpakamatay, anak. Uminom ako ng lason. Dahil wala na nga ang daddy mo. Nawala ka pa riyan. Nahiligtas nga lang ako ni na daddy. Pero ngayong nagkita na tayo, hindi ka pala talagang patay. Paano mo naman ako mapapatawad? Ni wala akong lakas ng loob na humarap at magpakilala sa iyo. Ang ganda naman ng room ko. Pinaayos ko talaga yan, Nika, para sa pagdating mo. Thanks po, tita. Nagluto rin si Manang ng mga paborito mong pagkain, anak, para mapagsaluhan natin. Nakakatuwa naman. Namiss ko nga pong makasalo kayong lahat, inay. Medyo natagalan din kasi ako sa ospital eh. Ay, nako, lagi ka na uli namin makakasalo dahil narito ka na. Tamang-tama. Narito po si Reister. Makakasalo din po natin siya. Salamat na lang. Hindi ako namatay sa ginawa ni Alona. Kaya dapat talaga siyang kasuhan. Nika. Hindi siya bagay maging artista. Wala siyang naituturong maganda sa mga tao. Tita, sana kasuhan na po natin siya. Talaga palang hindi mo na pagbibigyan ng pakiusap ni Sir Narciso. Ang totoo po, naawa po ako sa kanya. Pero, hindi ko na po talaga kayang patawarin pa si Alona. Sabi mo, masakit ang ulo mo. Bakit hindi ka pa rin natutulog, Besh? Iniisip ko kasi kung paano ko mapagbabagong isip ni Nika para wag nang kasuhan si Alona. Nako, kailangan malaman na niya ang katotohanan para maunawaan ka niya. Kinakabahan ako, Besh. Nag-aalala na baka hindi matanggap ni Nika. Alam mo, Besh, ganyan din ang feeling ko. Kasi naman, ngayon ko lang nakita na galit ng ganyan si Nika, girl. Paano ko kaya sisimula ng
ang pagtatapat sa kanya ng katotohanan, paano? Baka pati sa akin, magalit siya. Narito ka pala sa garden. Nagpapahangin lang ako, Daddy. Dad, meron nga pala akong gustong sabihin sa inyo. Tungkol saan? Ang gusto ko sanang magkausap kami ni Sandra. Ano? Gusto mong makausap si Sandra? Yes, Daddy. Bakit? Para makahingi ng tawad sa kanya. At para kumustahin na rin si Nika. So, you want to go there? Yes, sana. Kaya lang, nag-aalala ako. Baka magalit si Nika kapag nakita ako. O, hindi. Tatawagan ko siya. Pakikiusapan ko na magpunta rito. Thank you, Dad. At bala ko pa rin palang maglabas ng press statement. Para saan? Para makahingi ako ng tawad. Oh. Sa lahat ng mga pinagkasalahan ko. Totoo, Nika. Yun ang narinig kong pinag-uusapan na magpunta ako sa office ng Alcantara Films. Balak ka nilang bigyan ng party. Bakit naman? Celebration daw sa pagkaligtas mo sa nangyaring aksidente. Uy, alam mo, ang sarap palang maging mabuting tao, no? Maraming nagmamahal. Katulad mo, maraming nagmamahal sa'yo. At sila ang lakas ko. Kaya kahit hindi ako maligaya sa buhay ko ngayon, sinisikap ko pa rin magtagumpay. Oo. Iyakan na naman. Alam mo, sabi ng isang psychologist, happiness is a choice. Hindi mo ito dapat idepende sa kahit sinong tao. Hindi rin ito makukuha sa pagkakaroon ng mga bagay na wala sa'yo. Noon, akala ko, kapag natupad na ang mga pangarap ko, magiging maligaya na ako. Pero hindi pala ganoon. Parang mas naging magulo pa ang buhay ko ngayon. May nananakit sa akin kahit wala naman akong ginawang kasalanan. At marami akong dapat paliwanagan tungkol sa mga kilos at pasya ko. Baka naman may dahilan ang lahat ng ito. Ano pa ba ang dahilan? Malay mo, nasasaktan ka pala para matagpuan mo ang tunay na kaligayahan. Ay, salamat. Nakapag-renew na ng contract sa network niya ang isa kong alaga ngayon. Project na lang niya ang hihintay namin. Bawas nang inaasikaso ko. Oh, ba't matawag sa cellphone ko? Sino ito? Number lang, nasa screen. Nasagot na nga para malaman ko. Hello? Sino to? Hello, Sandra? Pamilyar ang boses mo. Si Alona ito. Sabi ko na eh. Pero bakit iba ang number mo? Sinira ko kasi dati yung phone ko. Bago pa ako na-aksidente. Oh my God. Kaya pala kahit anong tawag ka noon, hindi kita makontak. Tinawagan mo ako? Oo. Para sana ipagtapat sa'yo ang katotohanan. Oh my God. Kung nagkausap pala tayo noon, hindi mangyayari ito. Sandra, pwede ba tayong mag-usap ng
Personal? Sige, pupuntahan kita dyan. Salamat sa pagpunta mo rito, Sandra. Kasi naisip ko po, mas makakapag-usap tayong tatlo dito kaysa sa bahay ko. Baka kasi marinig lang tayo ni Nika, lalo lamang siya magalit. Tama ka. Hindi baling magalit siya sa amin. Nagkasala kami sa kanya. Pero ikaw, kahit minsan wala kang naging kasalanan. Tito. Sandra, gusto ko humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng mga masasamang sinabi at pinakita ko sa iyo. I'm sorry. Ako man, Sandra. Humihingi rin ako ng tawad. Alam ko bilang anak, nasaktan ka rin sa mga panlalait at pagbabanta ko noon sa mga magulang mo para lang sundin ang ipinagagawa ko. Ano na? Sana mapatawad mo kami at matulungan mo rin akong matanggap ng aking anak. Hindi naman ba to ang puso ko? Kahit na sumama ang loob ko sa inyo ng mahabang panahon, mahal ko pa rin kayo. Oh, salamat, Pinsan. Salamat, pamangkin. Pero si Nika, feeling ko, hindi pa siya handang malaman ang lahat tungkol sa inyong dalawa, Alona. Kaya nga, hiyang-hiya ako na humarap sa kanya. Naging napakasama ako sa kanya. Nag-aaral pa ako bumarel para lang siya patayin. Hindi ko alam ngayon kung paano niya ako mapapatawad. Nakakaiyak naman si Alona. Nana? Ba't kayo umiiyak? Caridad, naiyak ako sa interview kay Alona. Lumuluha siya at humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang pinagkasalahan. At bilang ina, nararamdaman ko, kasama si Nika sa hinihingan niya ng kapatawaran. Napanood ko rin yun. Kulang na lang ay ang pag-amin niya sa pagbaril sa hindi niya nakikilalang anak. Siguro naman, may pagpapatawad din ng batas. Hindi naman alam ni Alona na anak niya si Nika. Oo. Ngunit mali pa rin ang tangkang pagpatay. Hindi nga namatay ang anak sa kamay ng kanyang ina. Mabibilanggo naman ng ina nang dahil sa anak. Nika, bakit malungkot ka? Ayaw mo bang dalawin kita? Hindi naman, Reister. Iba ang dahilan ng kalungkutan ko. Pwede ko bang malaman kung ano yon? Nararamdaman ko kasi na parang ayaw ni Tita Sandra na nakasuhan ko si Alona. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kinausap mo na ba si Tita tungkol doon? Oo. Noon pang pagka-uwi ko dito galing sa ospital. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin inaasikaso ni Tita ang tungkol sa abogado. Baka naman busy pa lang siya. Ewan ko. Pero naiisip ko, baka dahil yun sa pinsan niya si Alona. Siguro, talagang mas matimbang ang dugo kaysa tubig.
Alona, ikaw? Pasensya ka na. Kung naistorbo kita, Lucinda. Anong kailangan mo? Gusto ko lang na personal na humingi ng tawad sa iyo. Sa lahat ng mga maling nagawa ko. I am sorry. Alona, sana mapatawad mo ako. Mabigat ang dinadala ko ngayon, Lucinda. Ang bigat. Bigat. Alona, bakit umalis ka mag-isa? Nag-text naman ako sa inyo, di ba? Ang sabi ko, pupunta ako kay Lucinda. Oo, pero nag-alala ako. Kasama ko naman ang driver natin. Well, kumusta naman? Nakausap mo ba si Lucinda? Yes, Daddy. At nagkaayos na kami. Kaya kahit pa paano, gumaan ang loob ko. Sinabi mo ba sa kanyang totoo tungkol kay Nika? Wow! Talagang bumaita ang pinsan mo, Besh! Imagine, humingi na siya ng tawad kay Lucinda. Nagulat nga ako na magpunta siya dito, Sandra, Ludi. At halos hindi nga ako makapaniwala na humingi siya ng tawad sa akin. Pero totoo eh. Binago siya ng katotohanan kanyang nalaman. At naniniwala ako na taos sa puso niya ang kanyang pagbabago. Sana nga maging maganda ang wakas ng lahat ng ito. Tita Sandra, pwede ko po ba kayong makausap? Sure, Nika. Come in. May gusto po sana akong itanong sa inyo. Ano yan? Nasabi ko na po noon sa inyo na gusto kong kasuhan si Alona. Ha? Oo. Bakit po hanggang ngayon, hindi pa rin kayo kumukuha ng abogado natin? Kasi, Nika... Ano pong pumipigil sa inyo? Ang pagiging magpinsan po ba ninyo? Talaga po bang mas matimbang ang dugo kaysa tubig? Ang katotohanan, Nika. Iyon ang pumipigil sa akin. Ano pong katotohanan? Na pareho ko kayong katugo. Tita Sandra? Kailan ko lang nalaman ito, Nika. Na ikaw pala ay tunay kong pamangkin. At si Alona, siya ang tunay mong ina. Tita, huwag kayong magbiro ng ganyan. Masamang biro yan. 15 lang noon si Alona. Nang mabuntis siya ng first love niyang si Franz. At ikaw ang batang isinilang niya, Nika. Alam kong hindi madaling tanggapin ito dahil sa lahat ng nangyari. Pero ito ang totoo. Tunay kitang pamangkin. At si Alona ang tunay mong ina. Hindi ito totoo! Hindi ko ina ang babaeng yun! Hindi!
Nika? Anak, bakit ka umiiyak? Ano na naman ba nangyari? Sabihin niyo sa akin, Inay. Totoo ba yung nalaman ko? Totoo ba yung sinabi ni Tita Sandra? Si Alona, siya raw ang tunay kong ina. Nika. Nika, anak. Sagutin niyo ako, Inay! Ilan po ba talaga ang nanay ko? Bakit nagkaganito? Anak, patawarin mo sana ako sa paglilihim ko sa'yo. Yung totoo, Nay! Oo. Siya nga ang iyong ina. Bakit? Bakit inilihim niyo sa akin ang lahat? Bakit kinailangan pumasaktan ako at mapahamak bago ko malaman ang lahat? Maniwala ka, Nika. Hindi ko ginustong mapahama ka. Mahal na mahal kita. Hindi ko rin akalaing mahahayag pa ang tunay mong pagkatao. Diyos ko. Sumisikat pa lamang si Alona sa pag-aartista. Nang mabuti siya ng kapwa rin niya teenager at artista si Franz. Sobrang galit ang daddy niya. Kasi bukod sa nagsisimula pa lamang ang kanyang karir, halos 15 taon pa lamang noon si Alona. Gusto ni Sir Narciso ipalaglag ka. Ano? Ang matandang yun? Pero ayaw ni Alona. Kaya pinalabas na lamang niya sa mga tao na nagpunta ng ibang bansa ang kanyang anak. Ngunit ang totoo, itinago niya sa rest house nila si Alona. Bantay ang mga magulang ni Sandra. At ang maisilang ka, gusto ni Sir Narciso na itapong ka. Pero hindi kaya yun ng mga magulang ni Sandra. Kaya lihim ka nilang ipinaalaga sa akin. Sa lahat ng ayaw ko, yung niloloko ako! Tito Narciso, naging maingat naman po kaming lahat. Iniingatan po namin sina Alona. Tumigil ka! Ano ba nalalaman mo? Tulad ng anak ko, tulad ni Alona, teenager ka rin. Ang kapal na mukha niyong gawin sa akin ito. Napakalaki ng utang na loob niyo sa akin. Ngayon magpasya kayo. Itatapon niyo ang batang yun o kayong lahat ang itatapon ko sa dagat! Agad akong pinaalis ng mga magulang ni Sandra. Kasama ka. At sa probinsya na tayo nanirahan. Pero dahil ayaw sa ibang bata ang ni Poldo, kaya ibinigay kita sa kaibigan kong si Leonora. Yun ang katotohanan, anak. Niloko niyo pa rin ako. Ikaw, huwag kang magalit sa akin. Pakiusap. Ginawa niyo akong bola na pinagpasapasahan. Galit ako sa inyong lahat. Nika. Ayoko na kayo makita pa! Tama na, Nika. Huwag ka nang umiyak. Huminahon ka. Huwag kang magalit sa kanila. Lahat sila sa bahay alam na ang pagkatao ko, Racer. Kahit si Tita Ludi. Ako na lang pala ang walang alam. Pakiramdam ko, pinagkaisahan nila ako. Hindi, Nika. Mahal ka nila. Kaya humahanap sila ng tamang pagkakataon para ipagtapat sa iyong lahat. Kung magsalita ka, parang alam mo na rin. Alam mo na rin pa. Racer, sinabi pa nila? Nalaman ko lang yun.
nung na-ospital na kayo ni Alona. At sinapal mo ko. Tulad ka rin pala nila. Kasama sa panuloko sa akin. Huwag ka naman sanang magalit. Hindi kita niloko. Sabi ko nga, nalaman ko yun nung nasa panganib ang buhay mo. Nung nasa ospital kayo. Ayoko na marinig pa yung mga sasabihin. Nika, sandali. Ayoko! Nika, huwag kang umalis. Please, mag-usap tayo, Nika! Yan ang nangyari kay Alona. Galit na galit siyang umalis ng bahay. Si Reister, tinawagan mo na ba? Oo. Nakausap at pinayuhan din niya si Nika. Pero nangingibabaw ang galit sa kanya. Kaya kahit kay Reister, nagalit din siya. Oh, ang apo ko. Nasaan kaya sa ngayon? Daddy, humingi tayo ng tulong sa mga kaibigan nating pulis. Nag-aalala ako kay Nika, baka mapahamak siya. May bigla akong naisip. Si Lucinda, baka nagpunta siya roon. Wala ngayon sa bahay niya si Lucinda. May taping siya sa probinsya. Yun ang sabi niya sa akin. Saan natin hahanapin ang apo ko? Gabing-gabi na. Kaya nga, tawagan na natin si Colonel para matulungan tayo. Kapag napahamak ang anak ko, lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nagulat naman ako sa pagpunta niyo dito sa bahay ko. At magkasama pa kayong dalawa. Nagkaayos na kaming lahat, Georgia. Oh, very good. Pati ba si Nika? Siya nga ang problema namin ngayon, Georgia. Why? What happened to her? Galit siya sa lahat. Nang malaman niya na ako ang kanyang tunay na ina. Kaya umalis siya kina Sandra. At kahit kay Reister, nagalit din siya. Oh, saan nagpunta si Nika? Yan nga ang gusto naming malaman. Friend, sana may ere mo naman sa radyo at TV itong problema namin. Oo nga. Mas maraming naghahanap kay Nika, mas mabuti. Alona, handa ka na bang aminin sa madla na anak mo siya? Oo, Georgia. Okay. Pero, tinawagan niyo na ba ang cellphone niya? Oo, pero hindi makontak yun. O sige, tutulungan ko kayo sa problema nito. Thank you, Georgia. Maraming salamat. Nika, wala ako sa bahay ngayon eh. I'm here in Batangas. 3 days ang taping ko dito. Ganun ba? Oo. O sige, hindi bali na lang. Nika, makinig ka sa akin. Umuwi ka na. Check na hinahanap ka na ni Sandra. Be calm, okay? Hindi malulutas ang problema nyo kung hindi ka hihinahon. Okay? Hindi malulutas ang problema kung tatakasan mo. Baka mapahama ka pa. Hindi ko matanggap na ang babae sumira sa akin. Ang muntik nang pumatay sa akin ay tunay ka palang ina. Ay, sana nandyan ako para masamahan ka sa pinagdaraanan mo. Sana unawain mong lahat ng sinabi nila. Huwag kang padala sa nararamdaman mong galit. Kumusta paghahanap niyo kay Nika? Ludi, Sandra. Ay, naku. Walay pa ring resulta, Aling Chari. Diyos ko, anak ko. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Naku, huwag po kayo magsalita ng ganyan, Aling Chari. Ipakiusap po natin sa Diyos na ibalik niya sa atin si Nika. At liwanagin niya ang kanyang isipan. Nika, anak ko. Uwi ka na. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi kita nakikita. Nag-live siya. Okay, sige. I'll be there. Bye.
Mamaya ko na lamang panonoorin ang mga balita tungkol kina Alona. Pupunta muna ako sa ospital. Kawawa naman ang mga naghihintay na pasyente. Si Alona, paano na siya ngayon? Malamang makulong siya dahil sa ginawa niya. Anong ibig mo sabihin? Makakaalis ka lang dito kapag pumayag kang magpakasal sa akin. Amador! Wala sa usapan natin ito. Nasa akin ang lahat ng pagkakataon para maging akin ka habang buhay. Palalagpasin ko pa ba? Natural, hindi na. Please, huwag mong gawin ito. Matagal ako naghintay at naghanap ng pagkakataon, Nika. Sinubaybayan kita. At nang makita kita kahapon, nasabi ko sa sarili ko, ito na. Ito na ang hinihintay kong pagkakataon. At hindi nga ako nagkamali. Hindi kita mahal. At sinong mahal mo? Si Reister? Kalimutan mo na siya. Wala na siyang magagawa para makuha ka sa akin. Maagang natapos ang typing ko sa Batangas kaya nagpunta agad ako dito. Pero bago yun, isang kaibigan ko nagsabi sa akin na nakita sa isang restaurant si Amador. Kasamang kumakain si Nika. Ano? Malaki ang pagkagusto niya sa apo ko. Baka isinama niya si Nika at kung anong ginawa niya. Huwag naman sana, Daddy. May katwiran ng daddy mo, Alona. Ang apo ko. Sabihin natin ito agad kina Sandra. Lalo na sa mga pulis na naghahanap kay Nika. Oh, sige. Makikipagtulungan din ako sa kanila. Ibibigay ko ang lahat ng address ng mga property ni Amador. Kailangan maimbestigahan siya. Kung alam ko lang na hindi siya uuwi, sana pilit ko siyang hinabol. Naku, hindi mo naman kasalanan yun. Kaya lang, kung kasama nga ni Amador si Nika, nanganganib siya sa taong yun. Kinausap na namin ang mga pulis. Ibinigay ko na rin yung lahat ng address ng mga property ni Amador. Dapat puntahan nila agad ang mga address na yun, Alona. Hindi ko mapapatawad ang Amador na yun kapag may ginawa siyang masama kay Nika. Isama pa rin natin si Nika sa ating prayers para iingatan siya ng Diyos kung nasaan man siya ngayon. Reister, gusto ko humingi ng tawad sa iyo sa masamang ginawa ko. Kahiya-hiya ang ginawa ko. Sinira din kita. Sana huwag ka lang magalit sa akin. Oo nga, Reister. Magsimula tayong lahat muli. Huwag na muna nating isipin ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon, ang matagpuan ng ligtas si Nika. Wala akong kinalaman sa pagkawala niya, Colonel. Yes, right. Pinakain ko nga siya. Pinayuhan ko pa nga eh. And after that, naghiwalay na rin kami. Dahil ang sabi niya, uuwi na siya. Yes, Colonel. Hindi ko sisirayan ang reputasyon ko. Okay, sige. At pag may nakuha akong informasyon, sasabihin ko rin kaagad sa'yo. Okay, bye. Mga tanga. Sa akala niyo makukuha niyo pa si Nika sa akin? Nagkakamali kayo. Makikita niyo lang siyang muli kapag kasal na kami. Hindi na muna ako aalis ng bahay. Mahirap na. Baka subaybayan nila ako. Tatawag na lamang ako sa rest house para bantayan nilang mabuti si Nika. Hindi pa bumabalik dito si Amador. Mula nung umalis siya. Katulong lang niya ang nagdadala ng pagkain sa akin. Paano pa ako makakalabas dito? Kaya nakakulong ako dito sa kwarto. Wala
wala rin akong cellphone na maaari ko sana magamit sa pagtawag kina Tita Sandra. Bakit ba nangyaring lahat ng ito sa akin? Hindi na ba talaga ako matatahimik at liligaya? Ano bang dapat kong gawin? Nakiusap si Mami na huwag na akong sumali pa sa problema ni Alona. Pero nawawala ang aming anak. At gusto ko siyang makita. Gusto kong makilala niya ako na tunay niyang ama. Pero si Mami, nag-aalala siyang baka may mangyari na namang masama sa akin. Katulad noon, nang ipabugbog ako ng dati ni Alona, na naging dahilan sa pag-alis namin dito sa Pilipinas. Kumusta ang paghahanap niyo kay Nika, Sandra? Napuntahan na ba nila yung mga binigay kong address? Yes, Alona. Pero negative ang resulta ng paghahanap nila doon. Nasaan na kaya si Nika? Saan siya nagpunta? Wala siya dalang pera. Kahit mga damit. Kaya naniniwala ako na pansamantala lang ang pag-alis niya. Pero hindi na siya nakabalik dito. Dahil siguro nga may ibang nangyari. Malakas ang kutob ko na kay Amador si Nika. Baka may iba ka pang alam na posibleng pagdala niya sa bata. Wala na, Caridad. Sinabi ko ng lahat ang alam ko. Kawawa naman si Nika. Paano natin siya matutulungan? May naisip ako. Ha? Ano yun? Isang rest house na nabanggit ni Amador sa akin noon na bibilhin niya. Alam mo ba ang address noon, Alona? Oo. Naisama niya na ako ng 2 beses doon. Tatawagan ko si Colonel para mapuntahan kaagad nila yon. Pwede kayang sumama rin ako? Umalis na mga pulis na lihim na nagbabantay sa akin. Mga tanga. Akala niyo hindi ko malalaman sinusubaybayan niyo ako? Ngayon wala na sila. Pupunta na ako sa rest house. 4 days din akong hindi nakapunta doon. Kailangan bilisan ko ng pagkilos. Dapat na kami makasal ni Nika. At kung ayaw pa rin niya, dadaanin ko na siya sa taas. Kung ayaw niyo makuha sa santong dasalan, pues, kukunin ko na siya sa santong paspasan. Dito na lang ho tayo mag-park. Okay. Tanaw naman natin dito kung saan pumasok yung sasakyan ni Amador. Ito ba yung rest house na bibili niya noon? Oo, Sandra. Malamang, nabili niya nga nito. Anong gagawin natin? Pag nakapasok na si Amador at natiyak na ng mga pulis na nandyan nga si Nika, papasok ako. Baka ho delikado para sa inyo. Akong bahala. Alam ko ang aking gagawin. Paalalayan niyo na lang ako sa mga pulis. Si Sandra ba ang tumawag sa iyo, Ludi? Oo, Aling Chari. Anong sabi niya? Naroon nga ba sa rest house ni Amador si Nika? Yes po. Confirmed na raw ng mga may kapangyarihan. Walang niya talaga lalaking yun. Oo nga. Sinungaling siya. Dapat sumugod na sila. Kunin na nila si Nika. Parang hindi naman madali ang sinasabi mo. Kailangan mo nang tiyakin nila na hindi malalagay sa panganib si Nika. Tama si Manang, Aling Chari. Pero sabi ni Besh, pumasok na doon si Alona. Mariligtas ang kanyang anak. Kumusta ka na, mahal ko? Ilang araw din ako nawala dito. Para mo ng awa. Payagan mo na
na ako makauwi sa amin. Tiyak na nag-aalala na sila sa akin. Nag-aalala nga. Hinanap ka nga nila sa akin. Ang natural. Hindi ko sinabing kasama kita. Pauwiin mo na ako, Amador. Hindi kita isusumbong sa mga pulis. Ang ako! Kaya kong bayaran ng mga pulis. Ang tanong ko, ang gusto kong sagutin mo. Umapayag ka bang magpakasal sa akin? Amador, wag mo naman akong pilitin. Alam mo namang hindi kita mahal. Nika, matututunan mo rin akong mahalin. Maniwala ka. Wag mo hawakan. Napakasuplado mo naman. Magpasalamat ka nga. Dahil nagiging mahinahon pa ako sa'yo. Pakakasalan pa kita. Alam mo, ang daming babae na gustong pakasalan ko sila. Eh di silang pakasalan mo. Sila pilitin mo. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Kaya para makatiyak kung magtatagumpay ako, aangkinin na kita. Ano na? Paano ka nakapasok dito? Hindi na importante. Palayain mo siya. Tawalan mo ang anak ko. Huwag kang makialam. Wala ka nang magagawa. Palalayain mo? O hindi? May baril ka? Diyos ko! Ito, meron din ako. At ito ang gagamitin ko sa'yo.